Malamig na nalagutan ng hininga ang anak ni Katarina sa ospital. Sa kaparehong sandali, ang asawa niyang si Gino ay masayang nagse-celebrate kasama ang kalaguyong si Cheska, gamit ang perang panggamot sana ng bata. Mabuting namatay na yan para mabawasan ang gipit mo, ang walang awang Lin niyang dumurog kay Katarina. Ngunit bago matapos ang party, pinalibutan ng mga sasakyan ng militarang lugar at yumukod ang lahat kay Katarina kasama ang kanyang amang, si General Valderrama. Pinunas ni Katarina ang kanyang luha at nagdeklara, "Pagbabayaran niyo ito ng dugo?" Habang nakabaliktad ang kotse ko sa ilalim ng bangin. Sa Tagaytay, ang tanging naririnig ko lang ay ang malakas na pagbuhos ng ulan at ang mabagal mahinang tibok ng puso ng sanggol sa loob ng tiyan ko. 5 buwan akong buntis. Ang dugo ay patuloy na dumadaloy mula sa aking ulo, pababa sa aking leeg, kumakalat sa malamig na leather seat ng sasakyan. Hindi ako makagalaw. Ang buo kong katawan ay tila na paralisa sa lakas ng impak at ang bawat paghinga ko ay parang pagsaksak ng libo-libong karayom sa aking dibdib. Ngunit sa gitna ng matinding sakit na iyon, may isang bagay na nagpanatili sa akin na gising. Yun ay ang pag-asa. Alam kong papunta ng asawa ko bago mawala ng kontrol ang preno ng kotse ko sa madulas na kalsada. Nadial ko ang numero ni Dario. Alam kong ililigtas niya kami ng anak namin. Hindi nga ako nagkamali. Pagkalipas ng ilang minuto, nakakita ako ng liwanag ng ilaw ng sasakyan mula sa itaas ng bangin. Narinig ko ang mabilis na yabag ng mga sapatos na bumababa sa maputik na dalistis. Dario, subok kong itawag ang pangalan niya, ngunit walang boses na lumalabas sa aking bibig. Tanging mahinang ungol lamang ang nakakawala sa aking mga labi. Bumukas ang nawasak na pintuan sa tabi ng driver's seat. Ang malamig na hangin ng Tagaytay at ang wisik ng ulan ay pumasok sa loob. At doon, nakita ko ang mukha ng asawa ko. Si Dario, ngunit walang takot o pag-aalala sa kanyang mga mata. Walang pagmamadali na ilabas ako sa nawasak na kotse. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay balisa habang inililibot ang tingin sa loob ng sasakyan. "Nasaan?" Bulong ni Dario, ang boses niya ay basag at puno ng takot. "Nasaan ang brown envelope, Lira?" Tila huminto ang ikot ng mundo ko. Ang sakit sa aking tiyan ay biglang napalitan ng isang matinding lamig na dumaloy sa aking mga ugat. Hindi niya tiningnan ang dugo sa mukha ko. Hindi man lang niya hinawakan ang tiyan kong sugatan. Ang unang hinanap ng asawa ko ay ang ebiden, yung binuo ko laban sa pamilya niya. Ang mga dokumentong nagpapatunay na ang Escalante Group ay nagdangako ng bilyon-bilyong peso mula sa pondong nakalaan para sa mga biktima ng bagyo. Naramdaman ko ang paggalaw ng kamay ni Dario sa passenger seat. Inabot niya ang brown envelope na naglalaman ng mga bank records at lihim na transaksyon ng kanyang pamilya. Nang makuha niya yon, mabilis na tumunog ang telepo sa kanyang bulsa. Sinagot niya ito at inilagay sa speakerphone. Ang boses ni Doña Celestina, ang aking biyenan, ay yumanig sa katahimikan ng gabi. Walang kahirap-hirap nitong tinawid ang ingay ng ulan. "Dario, nakuha mo na ba ang mga papel? Sabihin mo sa akin na wala nang natirang ebidensya na pwedeng makasira sa pamilya natin." Tumingin si Dario sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng guilt, ngunit mas nang ingibabaw doon ang matinding takot sa kanyang ina. "Nakuha ko na, Mami," sagot ni Dario sa malamig na boses. "Nasa akin na ang lahat ng dokumento." "Mabuti," tugon ni Doña Celestina nang walang kapares na kataksilan. "Umalis ka na dyan bago may makakita sa iyo. Huwag kang mag-iwan ng kahit anong bakas na nariyan ka. Ang reputasyon at ang kayamanan ng mga Escalante ang nakataya rito. Huwag mong hahayaang sirain ng babaeng yan ang pamilya natin." "Pero Mami, si Lira," nag-aalangan na bulong ni Dario. "Dario, isipin mo ang hinaharap mo. Isipin mo ang kumpanya. Kapag nakalabas ang mga papel na yan sa kulungan, ang bagsak nating lahat. Hayaan mo ang kalikasan, ang gumawa ng paraan." Napatingin sa akin si Dario. Doon ako nakahanap ng konting lakas para magsalita. Bawat salita ay parang laso na humahawa sa lalamunan ko, ngunit pinilit ko. Ang
Ang anak natin, Dario, bulong ko. Ilitas mo ang anak natin? Lumapit ang mukha ni Dario sa akin. Dahan-dahan niyang hinawakan ng buhok ko na basa ng dugo at ulan. May luha sa kanyang mga mata, ngunit ang kanyang mga hando ay puno ng kataksilan. Patawarin mo ako, Lira, sabi niya sa isang mahina at nanginginig na boses. Gusto lang kitang protektahan, pero hindi ko pwedeng hayaang masira ang pamilya ko. Tama si Mommy. Kapag lumabas ang mga papel na ito, mawawala ang lahat sa atin. Ang negosyo ang pangalan natin. Mawawalan tayo ng wala. Dario, pakiusap. Hindi ako nagmakaawa para sa sarili ko, kundi para sa sanggol sa tiyan ko. Ngunit hindi ko na ipakita ang kahinaan na gusto nilang makita. Ang mga mata ko, bagamat puno ng luha, ay nakatitig sa kanya ng may matinding galit at paniningil. Gagawin ko ito para sa pamilya natin, Lira, patuloy ng kanyang kabalintunaan. Kapag maayos na ang lahat, makakabawi rin ako sa'yo. Babalikan kita kapag ligtas na ang kumpanya. Lumayo siya. Kinuha niya ang cellphone ko na nakapatong sa dashboard upang walang makatawag ng saklolo. Ginamit niya ang kanyang sapin sa kamay upang punasan ang anumang bakas ng fingerprint niya sa pintuan ng kotse. Tinalikuan ako ng aking asawa. Bawat hakbang niya palayo sa nawasak na kotse ay parang bawat patak ng dugo na nawawala sa aking katawan. Pinalitan ng kadiliman ang liwanag ng kanyang sasakyan habang mabilis siyang umalis at iniwan ako sa gitna ng bagyo, nag-iisa at nag-aagaw buhay. Doon sa gitna ng lamig at dilim na ramdaman ko ang huling mahinang paggalaw ng aking anak sa loob ng aking tiyan. Isang napakasakit na pag-ikot na tila, panatpapaalam na siya sa akin. Ang sakit na iyon ay hindi nagmula sa sugat sa aking katawan, kundi sa pagkawasak ng aking puso. Ngunit sa gitna ng matinding pagdadalamhati, pumasok sa isip ko ang isang bagay. Ang dignidad ko bilang isang ina at bilang isang opisyal ng batas. Hindi ako pwedeng mamatay ng ganito na lamang. At hindi ko hahayaang magtagumpay ang kataksilan ng pamilya Escalante. Gamit ang natitirang kaunting lakas sa aking nanginginig na mga daliri, dahan-dahan kong hinawakan ang gintong singsing ng aming kasal sa aking kaliwang daliri. Sa kabila ng matinding sakit, hinugot ko ito. Hindi ko ito itatapon. Sa halip sa huling lakas ng aking mga kamay, isiniksik ko ang gintong singsing na iyon nang malalim sa kabilang-kabilang kasi ng leather seat, isang lihim na ebidensya na ako ay narito, na ang kasal na ito ay nagwakas sa lugar na ito at isang pangako na babalik ako para sa katarungan. Ang paningin ko ay naging at madilim. Ang tibok ng puso ko ay bumabagal na. Naramdaman ko ang pagkawala ng malaytao habang ang malamig na tubig ulan ay patuloy na pumapasok sa sasakyan. Ngunit, bago tuluyang pumikit ang aking mga mata, isang malakas na ingay ng nababasag na salamin ang yumanig sa likurang bahagi ng kotse. Isang matigas na bakal ang pumatid sa natitirang salamin ng bintana. Isang magaspang maitim at may mga kalases na kamay ang pumasok at mabilis na humawak sa aking balikat. Mrs. Gumising ka? Sigaw ng isang matandang boses ng lalaki, puno ng pag-aalala at pagmamadali. Huwag kang pumikit. Tutulungan kita. Kakayanin mo to, Mrs. Naramdaman ko ang paghila sa akin pabalik sa liwanag, habang ang pangalan ng aking anak at ang mukha ng nagtaksel kong asawa ay naglalaban sa huling bahagi ng aking kamalayan. Nang idilat ko ang aking mga mata, ang mabangis na puting liwanag ng kisame ng ospital ang unang sumalubong sa akin. Ang amoy ng antiseptic at gamot ay kumapit sa aking ilong, ngunit mas matindi ang lamig na pumapalibot sa buo kong katawan. Dahan-dahan kong ijinalaw ang aking kamay pababa sa aking tiyan. Buong-buo ang kaba sa aking dibdib. Ngunit sa ilalim ng kumot, ang dating maumbok kong tiyan ay flat na at nakabalot sa makapal na tahi at bandage. Ang anak ko, mahina kong bulong. Ang boses ko ay paos at tuyo. Isang doktor na nakatayo sa gilid ng aking maang dahan-dahang yumuko. Ang kanyang muka ay walang emosyon, parang isang taong nag-ensyayo na ng sasabihin. I'm sorry, Colonel Montemayor, sabi ng doktor.
Nawalan ka ng napakaraming dugo bago ka pa makarating dito. Hindi na namin nasalba ang sanggol. Sa sandaling yon, tila tumigil sa pagtibok ang puso ko. Ang buong mundo ko ay gumuho sa isang kurap. Ang anak ko? Ang aming liwanag na 5 buwan kong inalagaan sa loob ng aking tiyan, ang sanggol na pinang-arap kong hawakan sa aking mga bisig ay wala na. Walang malakas na sigaw ang lumabas sa aking lalamunan. Walang hagulgol. Ang natira lamang ay ang isang tahimik napakalalim na sakit na tila pumutol sa bawat hibla ng aking pagkatao. Ang mainit na luha ay mabilis na dinaloy sa aking mga pisngi. Ngunit ang aking mga mata ay nanatiling nakatitig sa kisame. Ngunit bago ko man lang maipagluksa ang aking anak sa katahimikan, ang pinto ng kwarto ay biglang bumukas. Pumasok si Doña Celestina. Nakasuot siya ng isang mamahaling itim na terno, maayos ang bawat hibla ng kanyang buhok at nakasuot ng mga alahas na parang pupunta sa isang formal na pagtitipon. Sa likod niya ay si Dario nakatungo at hindi makatingin ng diretso sa akin. Kasama rin nila ang 2 lalaking nurse at ang head of hospital administration. Lyra, my poor child. Ang plastic na boses ni Doña Celestina ay umalingaw-ngaw sa kwarto habang lumalapit siya sa aking kama. Nabalitaan ko ang nangyari. Napakasakit para sa pamilya Escalante ang mawalan ng isang apo, ngunit mas nag-aalala kami sa kalagayan ng isip mo. Tumingin ako sa kanya. Walang bahid ng luha sa kanyang mga mata, tanging malamig na kalkulasyon lamang ang naroon. May inilabas na kapirasong folder ang doktor at inabot ito kay Doña Celestina. Inilapag ng aking biyenan ang mga papel sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng aking kama, kasama ang isang mamahaling ballpen. Ano ito? Malamig kong tanong bagamat ang boses ko ay nanginginig sa matinding galit. Iyan ang pahintulot para sa iyong voluntary psychiatric commitment. Sagot ni Doña Celestina habang nakangiti ng tipid. Ayon sa pagsusuri ng aming doktor, nagkaroon ka ng severe pregnancy psychosis at clinical depression. Ang mga kondisyong ito ang naging dahilan kung bakit nawalan ka ng kontrol at ibinangga mo ang iyong sasakyan sa Tagaytay. Gusto kong tumawa sa matinding kabalintunaan ng kanyang mga salita. Ngunit ang galit sa aking dibdib ay mas mabilis na lumapot. Akusahan ako na ako ang nagpahamak sa sarili kong anak. Samantalang ang sarili niyang anak na si Dario ang nag-iwan sa akin para mamatay. Hindi ako pumirma sa anumang papel, wika ko habang nakatitig ng diretso sa mga mata ni Doña Celestina. At alam ni, yung dalawa kung ano ang totoong nangyari sa kalsada ng Tagaytay. Lumingon ako kay Dario. Dario, sabihin mo sa ina mo kung nasaan ka noong mga sandaling nag-aagaw buhay ako sa loob ng kotse. Lalong yumuko si Dario. Ang kanyang mga balikat ay nanginig, ngunit wala siyang sinabi. Mabilis na humakbang si Doña Celestina sa pagitan namin ni Dario upang harangan ang aking paningin. Huwag mong idamay ang asawa mo sa iyong ilusyon, Lyra. Matigas na sabi ng matanda. Sino ang naniniwala sa isang inang nawalan ng bait, isang opisyal ng militar na nagkaroon ng mental breakdown at pumatay sa sariling anak sa isang aksidente? Isipin mo ang reputasyon mo. Kapag pinirmahan mo ito, ililipat ka namin sa isang pribadong pasilidad kung saan aalagaan ka ng pamilya Escalante. Kami ang sasagot sa lahat. Ngunit kapag tumanggi ka, yumuko si Doña Celestina at ibinulong sa tabi ng aking tainga. Sisiguraduhin kong lalabas sa buong media ng Pilipinas na ikaw ay isang baliw na ina at walang hukuman o korte militar ang maniniwala sa anumang salitang lalabas sa labi mo. Naintindihan ko na ang lahat. Ito ang kailangan nila. Kapag ginawa nila akong opisyal na baliw sa papel, ang lahat ng ebidensya ng korupsyon na nahanap ko laban sa kanila ay mawawalan ng halaga sa korte. Aalisin ako sa aking posisyon sa militar at mawawalan ako ng karapatang magsalita o maghain ng demanda. Ipoprosos nila ang aking pagkakakulong sa isang mental institution hanggang sa tuluyan nila akong mailigpit nang walang nakakapansin. Tumingin ako sa gilid ng pintuan. Doon ay nakatayo ang isang batang nurse. Ang kanyang name tag ay nakasulat na Teresa. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hawak ang clipboard na naglalaman ng paunang medical report. Nakita ko ang takot at pagkakasala sa kanyang mga mata.
Siya ang ginamit nila para palitan ng opisyal na tala ng aking pagkaka-admit sa ospital. Hindi ako pwedeng pumirma. Ngunit hindi ko rin pwedeng ipakita na ako ay malakas at nakakapag-isip ng maayos sa sandaling ito. Dahil kung gagawin ko yon, hindi nila ako hahayaang makalabas ng buhay sa silid na ito. Ginamit ko ang natitira kong lakas. Sa halip na magmakaawa, mabilis kong itinabig ang baso ng tubig sa tabi ng kama. Bumagsak ito sa sahig at nabasag at ang tubig ay kumalat sa mga papeles na inilatag ni Doña Celestina. Nagpanggap akong nawala ng kontrol sa emosyon, habang ang aking mga mata ay nanatiling matalas at nagmamasid. "Lumabas kayo!" Sigaw ko sa isang boses na puno ng galit at pagdadalamhati. "Lumabas kayo sa harap ko!" Nagulat ang administration at si Doña Celestina. Napamulagat ang matanda at mabilis na humhakbang pabalik upang hindi mabasahan ang kanyang mamahaling sapatos. Tumingin si Dario sa akin. May awa sa kanyang muha, ngunit mas nang inibabaw ang malamig na desisyon na protektahan ang sarili. Dr. Wika ni Dario sa administrator habang inaayos ang kanyang suit. "Nakikita niyo naman ang kalagayan ng asawa ko. Hindi siya ligtas para sa sarili niya at sa iba. Ihiwalay niyo siya ng kwarto. Cut off her phone privileges and restrict all visitors. Walang sinumang pwedeng pumasok nung walang pahintulot ko o ng mami ko." "Masusunod, Mr. Escalante," sagot ng doktor. Dahan-dahang pinalibutan ng dalawang lalaking nurse ang aking kama. Kinuha ni Doña Celestina ang basang papel sa sahig, ang paunang ulat na nilagdaan ni Nurse Teresa at itinagilid ang kanyang ulo habang nakatitig sa akin ng may tagumpay sa kanyang mga mata. Ipinikit ko ang aking mga mata habang itinuturok ng nurse ang isang sedative sa aking dextrose. Naramdaman ko ang mabilis na pagbirat ng aking mga talukap, ngunit bago ako tuluyang lamunin ng gamot, mabilis kong itinatak sa aking isip ang pangalang nakasulat sa tag ng nurse na nakatayo sa pintuan. Teresa Vance. Maaring naisahan niyo ako ngayong gabi. Maaaring nawala sa akin ang aking anak. Ngunit hindi niyo nakuha ang aking alaala. At sisiguraduhin kong ang bawat patak ng dugo ng anak ko ay pagbabayaran ng buong pamilya Escalante. 2 linggo ang lumipas mula nang ilipat ako sa silangan na bahagi ng mansyon ng mga Escalante. Ang silid na ito ay parang isang magandang kulungan may malalaking bintana, ngunit nakakunci mula sa labas. May mamahaling kama, ngunit walang anumang matutulis na bagay o gamit na pwedeng tawag sa labas. Araw-araw pumasok ang isang katulong na nagngangalang Yaya Belen para magdala ng pagkain at ang 3 kulay ng gamot na inireseta ng doktor ni Doña Celestina. "Inumin mo na ito, Ma'am Lira," mahinang sabi ng katulong habang nakatingin sa akin ng may halong awa at takot. "Para maging maayos na ang pag-iisip mo." Kinuha ko ang baso ng tubig at ang mga gamot. Sa harap ng katulong, isinubo ko ang mga tableta at uminom ng tubig. Ngunit sa halip na lunukin, maingat kong itinago ang mga gamot sa ilalim ng aking dila. Isang kasanayan na natutunan ko sa aking pagsasanay sa militar. Nang tumalikod ang katulong para kunin ang plato, mabilis kong inilabas ang mga gamot at isiniksik sa loob ng maliit na tahi ng aking kutsyon. Kailangan kong manatiling gising. Kailangan kong manatiling matalas. Ang aking katawan ay weakened pa mula sa aksidente at sa pagkawala ng aking anak. Ngunit ang aking isip ay dapat na maging kasing talas ng isang espada. Kinagabihan pumasok si Dario sa aking silid. Nakasuot siya ng pormal na damit ngunit halatang pagod at balisa ang kanyang muka. Lumapit siya sa aking kama at umupo sa gilid nito. Tumingin ako sa labas ng bintana. Pinanatiling walang buhay ang aking mga mata. Ginawa kong mabagal ang aking paghinga tulad ng isang taong tuluyan ng nawalan ng pag-asa sa buhay. "Lira?" Mahinang tawag ni Dario. Hinalikan niya ang aking ngunit hindi ako gumalaw. "Kamusta ang pakiramdam mo? Uminom ka ba ng gamot?" "Dario?" Bulong ko sa isang boses na parang napapagod at nanginginig. Dahan-dahan akong lumingon sa kanya, pinalalabas ang kaanting luha sa aking mga mata. "Naalala mo ba kung ano ang nangyari sa Tagaytay?" Tanong ni Dario. Ang kanyang boses ay may halong matinding kaba.
Ito ang totoong dahilan ng pagpunta niya rito ang subukan kung gumagana ang kanilang plano na burahin ang aking alaala. Huminakbang ako pabalik hawak ang aking ulo habang nagpapakita ng matinding pagkalito. Madilim. Umiiyak kong sagot ginagawang basag ang aking boses. Umuulan ng malakas. Ang sakit ng ulo ko, Dario. Ang alam ko lang, nawala ng preno ang kotse. At pagising ko, wala na ang anak natin. Wala na si Liwanag. Yumakap si Dario sa akin. Naramdaman ko ang malalim na paghinga ng kanyang dibdib, isang malaking buntong. Hininga ng kaginhawaan. Akala niya ay tuluyan ng nabura ng trauma at ng mga gamot ang alaala ng kanyang kataksilan. Akala niya ay naniniwala ako na isang simpleng aksidente lamang ang nangyari. Hush! Huwag mo nang isipin yun, Lira. Alon ni Dario habang hinahawakan ang aking buhok. Nakalimutan mo na ang lahat. Magpahinga ka na lang. Kami ni Mommy ang bahala sa'yo. Protektahan ka namin. Gusto kong isuka ang bawat salitang lumalabas sa labi niya. Ang lalaking ito na nangakong mamahalin ako sa harap ng Diyos ay natutuwa dahil akala niya ay nakalimutan ko ang pagpatay niya sa sarili naming anak. Ngunit tagtimpi ako. Numiti ako ng mahina at tumango na parang isang masmos na walang alam. Madaling araw nang marinig ko ang pag-alis ng mga sasakyan sa garahe ng mansyon. Narinig ko sa usapan ng mga katuton kanina na may emergency board meeting ang Escalante Group sa kanilang main office sa Makati. Kasama roon sina Doña Celestina at Dario upang ayusin ang kumakalat na balita tungkol sa anomaly sa relief funds. Eto na ang pagkakataon ko. Ginamit ko ang isang maliit na hairpin na lihim kong nakuha sa banyo. Sa loob ng 5 taon ko sa Intelligence Division ng militar, ang pagbubukas ng mga simpleng doorknob ay isang mabilis na gawain. Sa loob lamang ng ilang segundo, narinig ko ang mahinang pag-ikot ng mekanismo ng lock. Bumukas ang pinto ng aking silid. Ang buong mansyon ay tahimik at madilim. Ang guard na nakatoka sa aking kwarto ay nakatutog sa sofa sa dulo ng hallway na kainam ng pampatulog na lihim kong inihalo sa kanyang kape bago ako lumabas. Mabilis at tahimik akong humakbang patungo sa private study room ni Dario sa ikalawang palapag. Alam ko ang bawat sulok ng bahay na ito. Alam ko na si Dario ay tamad at kampante kapag nagtatapon ng mga lumang gamit. Naniniwala siya na kapag dinilet o ginamitan ng simpleng format ang isang storage drive, nawawala na ang lahat ng laman nito. Pumasok ako sa kanyang silid-aklatan. Ang amoy ng mamahaling sigar at kalmado na ilaw ay sumalubong sa akin. Mabilis kong binuksan ang mga drawer ng kanyang malaking wooden desk. Hinanap ko ang mga lumang gadgets at storage devices. At doon sa ilalim ng isang mabigat na antique bronze statue sa sulok ng mesa, may nakita akong isang maliit na itim na kahon. Pinuksan ko ito. Sa loob ay nakalagay ang isang maliit na micro SD card. Ito ang memory card mula sa dashcam ng nawasa kong SUV sa Tagaytay. Kinuha ko ito at ininspeksyon sa ilalim ng mahinang ilaw ng aking flashlight. May maliliit na gasgas ito, ngunit ang mismong chip ay buo pa. Alam kong ginamitan ito ni Dario ng quick format bago itinago rito, ngunit bilang isang investigator ng financial at cybercrimes, alam ko na ang mga na-format na file ay pwedeng-pwede pang ma-recover gamit ang tamang forensic software. Ito ang patunay. Ang boses ni Doña Celestina, ang pag-uusap nila ni Dario habang nag-aagaw buhay ako sa loob ng kotse. Lahat ng yon ay nakatala sa memory card na ito. Isiniksi ko ang micro SD card sa loob ng maliit na bulsa sa ilalim ng aking bangdahag sa braso. Ngunit bago ako makahakbang pabalik sa pinto, narinig ko ang mabibigat na yabag ng mga sapatos na patungo sa silid-aklatan. Ang liwanag mula sa hallway ay dahan-dahang pumasok sa ilalim ng pinto habang ang doorknob ay nagsimulang umikot. Mabilis akong lumukso sa likod ng makapal na velvet curtain sa tabi ng malaking bintana. Pinipigil ang aking paghinga habang ang pinto ng silid ay tuluyang bumukas. Piniti ko ang aking paghinga habang nakatayo sa likod ng makapal na velvet curtain. Ang bawat tibok ng aking puso ay parang kabog ng dibdib na gustong pumutok sa matinding kaba. Ang pinto ng silid-aklatan ay tuluyang bumukas.
pumasok ang isang matangkad na lalaki. Sa pamamagitan ng maliit na slit sa pagitan ng kurtina, nakita ko ang mukha ni Ruben, ang security chief ni Doña Celestina at ang lalaking gumagawa ng kanilang mga maduduming trabaho. Inilibot ni Ruben ang kanyang paningin sa buong silid. Lumapit siya sa mesa ni Dario, kinuha ang isang folder na nakapatong doon at mabilis na lumabas bago muling inilock ang pinto. Nang makasiguro ako na wala ng tao sa hallway, dahan-dahan akong lumabas mula sa likod ng kurtina. Ginamit ko ang connecting balcony para makabalik sa aking silid nang walang nakakakita. Pagpasok ko sa aking kwart, mabilis kong inilabas ang maliit na forensic card reader na nakatago sa panloob na tahi ng aking lumang jacket mula sa militar isang gamit na hindi napansin ng mga tauhan ni Doña Celestina. Nang dalhin nila ang mga gamit ko mula sa ospital. Inikabit ko ito sa isang lihim na burn phone na naiwan ko sa ilalim ng aking drawer. Isinaksak ko ang micro SD card na nakuha ko mula sa mesa ni Dario. Nagsimulang tumakbo ang recovery software sa screen. Ang aking mga daliri ay nanginginig sa matinding kaba habang ang progress bar ay dahan-dahang napupuno. 10%, 50%, hanggang sa wakas lumabas sa screen ang tatlong na-recover na audio at video files na may petsa ng gabi ng aksidente. Isinaksak ko ang maliit na earphone sa aking tainga at pinindot ang play button sa pinakabagong file. Ang unang narinig ko ay ang ingay ng malakas na ulan at ang tunog ng wiper ng aking kotse. Pagkatapos umalingaw, ngaw ang boses ng aking asawa na si Dario mula sa Bluetooth speaker ng sasakyan, nakikipag-usap sa pamamagitan ng isang phone call. "Mommy!" Ang boses ni Dario ay narinig kong malinaw at walang alinlangan. "Nakaalis na si Lyra sa bahay. Dala niya ang mga papeles ng relief fund." Pagkatapos ay narinig ko ang boses ni Doña Celestina, malamig at puno ng pagkapuot. "Siguraduhin mong hindi makakarating ang babaeng yan sa Department of National Defense." Dario, naisagawa na ba ng sung-12 ang fang ng sasakyan niya? "Oho, Mommy!" Sagot ng aking asawa, ang lalaking natulog sa tabi ko gabi-gabi, ang lalaking humalik sa aking tiyan bago ako umalis ng bahay. Maluwag na ang linya ng preno kapag bumaba siya sa kabundukan ng Tagaytay at yumapak sa preno tuluyang mapapatid ang fluid. Mawawalan siya ng kontrol. "Mabuti!" tugon ni Doña Celestina. "Kapag nangyari ang aksidente, kunin mo agad ang mga papeles sa kotse niya. At wag na wag mong subukang tulungan siya. Isang tragikong aksidente lang ito sa mata ng publiko at ng media. Walang makakaalam." "Oho, Mami! Gagawin ko para sa pamilya natin." Natapos ang audio recording. Napatigil ang aking paghinga. Ang mundo ko ay tuluyang nagdilim. Wala na ang natitirang kaunting alinlangan sa aking puso. Hindi lang basta pinabayaan ni Dario na mamatay ako sa loob ng kotse, sila mismo ng ina niya ang nagplano at nagbayad upang sirain ang preno ng aking sasakyan. Alam nila na buntis ako, alam nila na dala ko ang kanilang apo, ngunit mas mahalaga sa kanila ang pera, ang korupsyon at ang kaangta ng pamilya Escalante kaysa sa buhay ng dalawang tao. Ang mga luha sa aking mga mata ay natuyo na palitan ng isang malamig at matigas na galit. Hindi ako umiyak. Hindi ako humagulgol. Ang dugo sa aking mga ugat ay tila naging yelo. Mabilis kong in-upload ang mga audio files at video footage sa 3 magkakahiwalay na secure cloud servers na pinamamahalaan ng aking mga pinagkakatiwalaang kasamahan sa Military Intelligence Division. Walang sinuman sa pamilya Escalante ang makakabura nito ngayon. Ngunit bago ko pa maitago ang burn phone sa ilalim ng aking yunan, narinig ko ang mabilis na pag-ikot ng susi sa pinto ng aking silid. Bumukas ang pinto. Pumasok si Doña Celestina kasama ang 2 malalaking gwardiya na nakatayo sa kanyang likuran. Nakasuot siya ng isang mamahaling silk robe, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagmamataas at tagumpay. "Lyra?" Malamig niyang wika habang nakatingin sa akin mula ulo hanggang paa. "Mag-impake ka na ng kaanting gamit mo?" Tumingin ako sa kanya, pinanatiling walang emosyon ang aking mukha. "Saan niyo ako dadalhin?" Ngumiti si Doña Celestina, isang ngiti na puno ng lason.
Bukas na bukas din bago sumikat ang araw, ililipat ka na namin sa isang pribadong psychiatric facility sa isang malayo at hiwalay na isla sa Palawan. Doon walang makakarinig sa'yo. Doon mabubuhay ka bilang isang baliw na babae hanggang sa matapos ang buhay mo. Tinalikuran ako ng matanda at tumango sa dalawang gwardiya. Bantayan niyo siya ng maigi. Kapag gumawa ng kahit anong kabaliwan, gamitan niyo ng tranquilizer. Muling isinara at inilock ang pinto. Tumingin ako sa maliit na oras ang nakapatong sa mesa. 3:00 na ng madaling araw. Meron na lamang akong mas kaunti sa 4 na oras bago dumating ang umaga. Ito na ang huling hirit nila. Ngunit hindi nila alam na ang ibon na akala nila ay nakakulong sa kanilang hawla ay nakahanda ng lumipad at dalhin ang bagyo sa kanilang pintuan. Bago sumikat ang araw, ang hamog sa kabundukan ng Tagaytay ay pinalibutan ang buong mansyon ng mga eskalante. Sa loob ng aking silid, inayos ko ang aking sarili. Ginamit ko ang huling natitirang oras para planuhin ang aking pagtakas. Ginamit ko ang kumot ng aking kama upang gumawa ng isang matibay na lubid. Sa tulong ng aking kasanayan sa militar, dahan-dahan akong bumaba mula sa balko e ng ikalawang palapag pababa sa halamanan. Ang mga gwardiya sa gate ay busy sa pag-inom ng kape at pag-uusap tungkol sa pagdating ng van na magdadala sa akin sa Palawan. Nakalusot ako sa likurang bahagi ng bakod nang walang sinumang nakakapansin. Sa tabing kalsada, 200 metro palayo sa mansyon, nakatabi ang isang lumang jeepney na may kupas na pintura. Ang makina nito ay mahinang tumatakbo. Bumukas ang pinto sa tabi ng driver's seat at lumabas ang isang matandang lalaki na nakasuot ng simpleng kamisya de chino at tsinelas. Si Mang Bayani. Ang lalaking nagligtas sa akin sa gitna ng bagyo noong gabi ng aksidente. Ma'am Lira, mahinang tawag ni Mang Bayani habang mabilis na binubuksan ang pinto ng sasakyan. Pumasok ka na agad rito bago may makakita sa iyo. Mabilis akong pumasok sa loob ng jeepney. Pinalitan ni Mang Bayani ang kambyo at mabilis kaming umalis palayo sa mansyon ng mga eskalante. Pagkalipas ng 2 oras na pagbibiyahe, nakarating kami sa isang relocation site sa gilid ng Cavite. Dito nakatira ang daan-daang pamilya na nawalan ng bahay at kabuhayan nung huling malakas na bagyo. Ang mga bahay ay gawa lamang sa mga lumang yero kahoy at tarpaulin. Bumaba kami ni Mang Bayani at umupo sa isang maliit na bangko sa labas ng kanyang dampa. Inabutan niya ako ng isang baso ng mainit na kape at isang pandesal. Dito muna tayo, ma'am. Sabi ni Mang Bayani habang nakatingin sa mga batang naglalaro sa maputik na daan. Ligtas ka rito. Ang mga tao rito ay mga biktima ng bagyo. Kasama ko sa kanila. Tumingin ako sa paligid. Nakita ko ang mga inang nagpapasuso ng kanilang mga sanggol sa ilalim ng sirang bubong, ang mga matatandang may sakit na walang pambili ng gamot. Ang perang dapat ay para sa pagpapatayo ng evacuation centers at mga dik sa lugar na ito. Mahinang sabi ni Mang Bayani, ang boses niya ay puno ng pait. Inipon yon ng pamahalaan mula sa tulong ng ibang bansa. Ngunit kinain ng kumpanya ng mga eskalante. Ang anak kong babae, nalunod siya sa baha dahil walang evacuation center na mapagtataguan. Yumuko si Mang Bayani at may kinuha sa kanyang bulsa. Isang maliit na panya na nakatali. Dahan-dahan niya itong binuksan sa harap ko. Sa loob ng panyo ay nakalagay ang aking gintong wedding ring. Nakita ko ito sa ilalim ng upuan ng sasakyan mo noong gabi ng aksidente, sabi ni Mang Bayani habang iniaabot ang ring sa akin. Naramdaman kong isiniksik mo ito dun bago ka nawalan ng malay. Alam kong hindi mo ito naiwan ng hindi sinasadya. Kinuha ko ang gintong singsing. Naramdaman ko ang malamig na tsapa ng ginto sa aking palad. Hindi ko na ito nararamdaman bilang simbolo ng pag-ibig ko kay Dario. Nayon ito ay simbolo ng aking paniningil. Maraming salamat, Mang Bayani, bulong ko. Hinalikan ko ang aking mga daliri habang hawak ang singsing. Ika'y lumaban, Ma'am Lira, sabi ng matanda habang nakatingin ng diretso sa aking mga mata. Hindi ka lang lumalaban para sa sarili mo o sa anak mong nawala. Lumalaban ka para sa libu-libong tulad namin na ninakawan ng pamilya Escalante ng karapatang mabuhay.
Sa sandaling yon, ang natitirang sakit at bighati sa aking dibdib ay nagbago ng anyo. Ang aking pakikipaglaban ay hindi na lamang isang personal na paghihiganti para sa aking anak na si Liwanag. Ito ay naging isang misyon para sa katarungan ng libu-libong inang tulad ko na nawala ng anak at tahanan dahil sa kasakiman ng pamilya ng asawa ko. Yumuko si Mang Bayani at may inilabas na isang napunit na piraso ng lumang pahayag mula sa kanyang bulsa. May nakasulat doon na isang anino ng address gamit ang lapis. May isa pa akong gustong sabihin sa iyo, ma'am. Wika ni Mang Bayani sa isang seryosong boses. Nakita ng mga kasamahan ko sa pantalan, si Nurse Teresa, ang yung nurse na pumirma sa Peking medical report mo sa ospital. Napatingin ako sa kanya. Nasaan siya? Nagtatagago siya ngayon sa isang lumang bodega sa tabi ng pantalan sa Navotas. Sagot ni Mang Bayani. Nagsisisi siya sa ginawa niya sa'yo. Gusto niyang magsalita, ngunit hinahabol siya ngayon ng mga tauhan ni Doña Celestina para patayin at patahimikin ng tuluyan. Inabot sa akin ni Mang Bayani ang piraso ng pahayag. Pumunta ka na doon, Ma'am Lira, patuloy ng matanda. Bago siya maunahan ng mga tao ni Doña Celestina. Siya na lang ang natitirang susi para mapatunayan sa korte na hindi kabaliw at peke ang lahat ng dokumento ng pamilya Escalante. Kinuha ko ang piraso ng papel at mahigpit kong piniga ito sa aking palad. Tumingin ako sa langit ng Cavite habang ang araw ay dahan-dahang sumisikat. Ang dilim ng gabi ay natapos na. Panahon na para simulan ang pagpuksa sa mga masasamang anino. Ang daungan ng Navotas ay balot ng amoy ng asin kalawang at nabulok na isda nang makarating ako roon bago magtanghali. Ang langit ay kulay abo, tila nagbabadya ng isa pang malakas na buhos ng ulan. Hinanap ko ang lumang bodega sa dulo ng pantalan na sinabi ni Mang Bayani. Ang mga dingding nito ay gawa sa kinakalawang na yero at ang pinto ay nakabukas ng kaunti. Dahan-dahan akong pumasok sa loob, pinanatiling magaan ang bawat hakbang ko sa basang semento. Sa likod ng naglalakihang mga kahoy na kahon ng isda, narinig ko ang mahinang iyak ng isang babae. Lumapit ako, at doon ko nakita si Nurse Teresa. Nakaupo siya sa sahig. Yakap ang kanyang mga tuhod, at balot ng matinding takot habang nakatingin sa akin. Nang makita niya ako sa aking lumang military jacket, napasigaw siya ng mahina at napaatras hanggang sa tumama ang kanyang likod sa dingding. Ma'am, Lira, patawarin mo ako. Umiiyak niyang hiyaw mabilis na nagmakaawa habang nakataas ang dalawang kamay. Pilit lang ako ng mga tao ni Doña Celestina. Pinagbantaan nila ang buhay ng pamilya ko. Ang nanay ko na may sakit, wala akong magagawa. Lumapit ako sa kanya at dahan-dahang lumuhod upang mapantayan ang kanyang paningin. Bagamat ang puso ko ay kumukulo sa galit dahil sa kanyang ginawang pagtatrader sa ospital, pinanatili ko ang aking dignidad at profesionalismo. Teresa, tumingin ka sa akin? Mahinahon, ngunit matigas kong sabi. Hindi ako pumunta rito para maghigante sa'yo. Nandito ako para tapusin ang kasamaan ng mga Escalante. Ang anak ko, wala na siya dahil sa kanila. At kung hindi ka magsasalita ngayon, ikaw ang susunod na papatayin ng mga taong naniwala mong magpuprotect sa'yo. Napatititig sa akin si Teresa. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at pagsisisi. Gusto na nilang iligpit ako, ma'am. Bulong niya habang nanginginig ang buong katawan. May nakita akong mga lalaki na umaaligid sa bahay ko kagabi, kaya ako tumakbo rito. Tulungan mo ako, Teresa. Ibigay mo sa akin ang patunay na binayaran kanila. Sabi ko habang nakahawak sa kanyang balikat. Mabilis na binuksan ni Teresa ang kanyang lumang bag at inilabas ang kanyang cellphone kasama ang isang nakatuping papel. Ito ang digital transfer slip ng 500,000 peso na ipinasok sa account ko noong gabi ng aksidente mo. Sabi ni Teresa habang iniaabot ang papel sa akin. Ang nagpadala ng pera ay isang offshore company na nagngangalang CES Holdings. At may narinig ako sa opisina ng head doctor. Ang parehong kumpanya na yan ang nagbayad sa igdoksye sa Tagaytay para luwagan ang preno ng kotse mo. Kinuha ko ang papel at mabilis kong binuksan ang aking burn phone. Ginamit ko ang aking access bilang isang financial investigator ng militar para pasukin ang database ng CES Holdings.
Sa loob lamang ng ilang minuto ng mabilis na pag-search, lumabas ang buong katotohanan sa aking screen. Ang CES Holdings ay nangangahulugang Celestina Escalante Salazar Holdings. Ito ang lihim na account na ginagamit ng aking biyen para sa kanyang mga iligal na transaksyon. At doon, nakita ko ang record ng bayad sa isang kilalang mekaniko sa Tagaytay 3 araw bago ang aking aksidente. Kasama ang pagbili ng isang particular na hydraulic bypass valve na ginamit para unti-unting patidin ang preno ng aking sasakyan. Ang ebidensya ay buo na. Ang kasong ito ay hindi na lamang simpleng tangka sa pagpatay. Ito ay isang planadong krimen na may malinaw na paper trail. Ngunit bago ko pa masave ang lahat ng data na rinig ko, ang tunog ng mabilis na paghinto ng mga sasakyan sa labas ng bodega. Ang malalakas na ilaw ng mga headlight ay pumasok sa pagitan ng mga sira-sirang dingding ng yero. Narinig ko ang pamilyar na boses ni Ruben, ang security chief ni Doña Celestina, na nag-uutos sa labas. Pasukin ang buong bodega, siguraduhin ninyong walang makakalabas ng buhay. Nandyan na sila. Takot na sigaw ni Teresa, mabilis na nawala ng lakas sa kanyang mga tuhod. Teresa, sumama ka sa akin? Bulong ko habang hinahatak ko siya patungo sa likurang bahagi ng bodega. Ginamit ko ang aking kaalaman sa tactical evasion. Sa likod ng bodega ay may isang maliit na bintana na nakaharap sa dagat ng Navotas. Dahan-dahan kong itinulak ang lumang kahoy na harang upang makagawa ng sapat na puwang para sa amin. Narinig ko ang mabibigat na yabag ng mga sapatos ng mga tauhan ni Ruben na pumapasok sa unahan ng bodega. Ang tunog ng mga bakal na tinatamaan ng kanilang mga sapatos ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Hatiin ang grupo, hanapin ang nurse. Sigaw ni Ruben mula sa loob. Mabilis kong tinulungan si Teresa na makalabas sa bintana pababa sa maputik na gilid ng pantalan. Sumunod ako sa kanya sa tumpak na segundo bago marating ng mga tauhan ni Ruben ang dulo ng bodega. Tumakbo kami sa ilalim ng madilim na tulay ng pantalan habang ang ulan ay muling nagsimulang bumuhos ng malakas. Sa dulo ng kalsada nakita ko ang lumang jeepney ni Mang Bayani na naghihintay na may bukas na pinto sa likod. Mabilis kaming sumakay sa loob at pinasibad ni Mang Bayani ang sasakyan palayo sa daungan. Lumingon ako sa likod. Nakita ko si Ruben na lumabas mula sa bodega basang-basa sa ulan at nakatingin sa aming papalayong jeepney habang hawak ang kanyang cellphone. Alam kong tinatawagan na niya si Doña Celestina para ibalita na ako ay buhay gising at hawak ko na ang kanilang pinakamalaking sikreto. Tumingin ako sa screen ng aking phone. Ang petsa ng transaksyon ng pagbili ng hydraulic valve ay nakatatak ng malinaw October 24. Ang araw kung kailang hinatulan ng aking asawa at ng kanyang ina ng kamatayan ang aking anak. Nang mapagtanto ni Dario at Doña Celestina na wala na ako sa aking silid, ang buong mansyon ng mga Escalante ay binalot ng matinding tensyon. Ayon sa aking mga impormante sa loob ng bahay, halos mabasag ni Doña Celestina ang kanyang mamahaling tasa sa galit, habang si Dario naman ay hindi mapakali pabalik-balik sa paglakad sa kanyang opisina. Mami, paano kung nakuha niya ang memory card sa kwarto ko? Nag-aalalang tanong ni Dario sa kanyang ina. Ang boses niya ay narinig kong muli mula sa wiretap na lihim kong iniwan sa kanyang computer bago ako tumakas. Tumahimik ka, Dario. Matigas na tugon ni Doña Celestina. I formatted that card myself bago ko itinago sa mesa mo. Walang anumang software ang makakakuha ng dinalet na file doon. Isa pa, idineklara na siyang mentally unstable ng ating doktor. Kahit pumunta pa siya sa media o sa militar, sino ang maniniwala sa isang takas na pasyente mula sa ospital? Huminga ng malalim si Doña Celestina upang pakalmahin ang kanyang sarili. Ituon mo ang pansin mo sa selebrasyon bukas. Ang 30th anniversary glass ng Escalante Group sa Manila Hotel. Nariyan ang mga pinakamalaking senador, mga general at ang buong media ng bansa. Doon natin i-anunsyo ang ating bilyon-pesong donasyon para sa mga biktima ng bagyo. Yan ang magpapatatag sa pangalan natin. Habang pinakikinggan ko ang kanilang pag-uusap mula sa isang ligtas na safe house ng militar sa Maynila, isang malamig na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Tamad at ignorante si Doña Celestina sa kakayahan ng modernong teknolohiya ng militar.
Naniniwala siya na ang pera at kapangyarihan ay sapat na para burahin ang katotohanan. Tumingin ako sa paligid ng safe house. Kasama ko rito si Captain Reyes, ang aking pinagkakatiwalaang kasamahan sa Military Intelligence Division, at si Nurse Teresa na kasalukuyang nasa ilalim ng aming mahigpit na proteksyon. Colonel, Tawag ni Captain Reyes habang nag-aayos ng mga kagamitan sa harap ng isang computer monitor. Handa na ang lahat. Nakapasok na ang aming tech team sa multimedia server ng Manila Hotel. Ang system ng malaking LED screen sa stage ng Grand Ballroom ay konektado na sa ating secure database. Mabuti, sagot ko. kapag nagsimula na ang event at binigay mo ang signal, doon natin ipapalabas ang audio recording ng pag-uusap ni Dario at Doña Celestina kasama ang digital bank transfers ng CES Holdings at ang testimonya ni Nurse Teresa. Patuloy ni Captain Reyes. Dahan-dahan kong nilapitan ang salamin sa dingding. Sa harap ko ay nakasabit ang aking formal na military dress uniform, isang immaculate na puting coat na may mga gintong botones kumikinang na mga medalya ng karangalan at ang aking military cap. Ito ang unipormeng sumisimbolo sa aking integridad sa aking tungkulin sa batas at sa aking dignidad na sinubun nilalang tapakan. Hindi ako lalapit sa kanila bilang isang biktima na umiiyak at nagmamakaawa. Lalapit ako sa kanila bilang isang opisyal ng batas na may dalang haton ng hustisya. Isinuot ko ang puting coat. Ang bawat gintong botones ay tila ba nagpapatibay sa aking paninindigan? Ang bawat medalya sa aking dibdib ay nagpapaalala sa akin ng aking sinumpaang tungkulin sa bayan. Dahan-dahan, kung hinawakan ang aking gintong wedding ring na nakasabit na ngayon bilang pendant sa aking kwintas sa ilalim ng aking uniforme. Ipinikit ko ang aking mga mata at naramdaman ko ang kapayapaan sa aking puso. Liwanag aking anak, bulong ko sa aking sarili habang nakatingin sa aking refleksyon sa salamin. Ngayong gabi, ang hustisya mo ang magiging liwanag na sisira sa kanilang madilim na kaharian. Inilagay ko ang aking military cap sa aking ulo. Ang pilak na selyo ng Armed Forces of the Philippines ay kuminang sa ilalim ng ilaw ng silid. 2 oras na lamang bago magsimula ang pinakamalaking gabi ng pamilya Escalante. Ngunit hindi nila alam na ang gabi ng kanilang pagdiriwang ay magiging gabi ng kanilang pinakamalaking paghuhukom. Ang Grand Ballroom ng Manila Hotel ay binalot ng marang, yung dekorasyon ng ginto at kristal ngayong gabi. Ang tunog ng mga violin ay banayad na umalingaw-ngaw sa buong bulwagan habang ang pinakamalaking mga negosyante, senador at mga kilalang tao sa bansa ay nagtatawanan habang humahawak ng kanilang mga baso ng mamahaling champagne. Sa gitna ng karamihan nakita ko si Doña Celestina. Nakasuot siya ng isang makinang na emerald gown na kang-iti habang nakikipagkamay sa mga VIP. Sa tabi niya ay si Dario. Mukhang formal sa kanyang black tuxedo. Ngunit ang kanyang mga mata ay balisa pa ring inililibot sa buong paligid. At ngayon, ang boses ng host ay umalingaw-ngaw sa mga speaker ng bulwagan. Salubungin natin ang pinuno at ang puso ng Escalante Group, si Doña Celestina Escalante para sa kanyang talumpati. Umakyat si Doña Celestina sa malaking stage. Sa likod niya ay ang isang dambuhalang LED screen na nagpapakita ng mga larawan ng mga mahihirap at mga biktima ng bagyo na tinutulungan di umano ng kanilang foundation. Mga kaibigan, simula ni Doña Celestina, ang kanyang boses ay puno ng peking init at emosyon. Sa loob ng 30 taon, ang pamilya Escalante ay hindi lamang nagpatayo ng mga gusali. Nagpatayo rin kami ng mga pangarap para sa mga biktima ng kalamidad. Ang bawat piso ng aming kinikita ay ibinabalik namin sa kanila dahil naniniwala kami na ang tunay na kayamanan ay ang pagtulong sa mahihirap. Ang buong bulwagan ay napuno ng malakas na palakpakan. Nakita ko si Dario na nakatayo sa tabi ng stage pumapalakpak habang may halong matinding pagmamataas sa kanyang mukha. Ngunit bago pa man matapos ang palakpakan ng mga tao, ang 2 dambuhalang pintuan ng Grand Ballroom ay sabay na bumukas ng malakas. Ang ingay ng bulwagan ay biglang napalitan ng isang matinding katahimikan. Ang mga violin ay huminto sa pagtugtog. Ang lahat ng mga mata kasama na ang mga kamera ng media ay sabay-sabay na lumingon sa pintuan.
Dun ako nakatayo. Nakasuot ako ng aking formal na puting military dress uniform. Ang bawat gintong butones, ang aking mga medalya ng karangalan sa dibdib, at ang aking military cap ay kumikinang sa ilalim ng malalaking kristal na chandelier. Ang aking lakad ay tuwid, mabigat at puno ng awtoridad, habang dahan-dahan akong pumapasok sa gitna ng red carpet patungo sa stage. Narinig ko ang bulong-bulungan ng mga tao sa paligid. Hindi ba yan si Colonel Lira, ang asawa ni Dario? Akala ko ba ay nasa ospital siya at may sakit sa isip? Nakita ko ang mukha ni Dario na biglang nawalan ng kulay. Ang baso ng champagne na hawak niya ay dahan-dahang nadulas sa kanyang mga daliri at bumagsak sa sahig na basag at kumalat ang likido sa carpet. Ang kanyang buong katawan ay tila na paralisa sa takot habang nakatitig sa aking paglapit. Si Doña Celestina naman ay mahigpit na humawak sa gilid ng podium. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa galit, nuit mabilis niyang pinilit na ibalik ang kanyang pagpanggap na ngiti sa harap ng mga kamera. Lira anak, wika ni Doña Celestina sa pamamagitan ng kanyang microphone, pinatunog ang kanyang boses na puno ng pag-aalala. Masaya kaming makita kang nakalabas na sa ospital, ngunit ang selebrasyon na ito ay hindi para sa iyong paggaling. Security pakiusap, tulungan ninyo ang aking mentally unstable na kondo pabalik sa kanyang kwarto para makapagpahinga. 4 na malalaking gwardiya ng hotel ang mabilis na lumapit sa akin. Bago pa man nila ako hawakan, inilabas ko ang aking gintong badge ng AFP Financial Crimes Investigation Unit at itinaas ko ito sa harap ng lahat ng tao at ng mga kamera ng media. Huwag kayong hahakbang ng mas malapit. Ang boses ko ay kalmado, malalim, ngunit umalingaw-ngaw sa buong dirwa-bulwagan sa pamamagitan ng aking wireless lapel microphone na nakakonect sa audio system ng hotel. Nandito ako ngayong gabi hindi bilang pamilya ninyo, Doña Celestina. Nandito ako bilang isang daita ng AFP, dalang opisyal na warrant para sa investigasyon ng krimen ng pamilya ninyo. Nagkaroon ng matinding gulo sa bulwagan. Ang mga mamamahayag ay nagsimulang kumuha ng sunod-sunod na larawan at ang mga flash ng camera ay nagmistulang kidlat sa loob ng Grand Ballroom. Tumingin ako sa control booth sa dulo ng bulwagan at tumango ako kay Captain Reyes. "Ladies and gentlemen," sabi ko habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Doña Celestina. "Hayaan ninyong ipakita ko sa inyo ang totoong mukha ng pamilyang ito na sinasabi ninyong simbolo ng Lang-ay." Sa sandaling iyon, ang dambuhalang LED screen sa likod ni Doña Celestina na nagpapakita ng kanyang larawan ay biglang nag-flash at naging ganap na itim. Ang gintong logo ng Military Intelligence Division ay lumabas sa gitna ng screen, nagliliwanag sa dilim. Tuluyang nagdilim ang buong stage ng Grand Ballroom habang ang itim na screen ay pumalit sa ngiti ni Doña Celestina. Ang mga bulungan ng mga bisita ay unti-unting lumakas. Nagsimulang tumakbo ang isang video sa dambuhalang LED screen. Ito ay ang dashcam footage ng aking sasakyan noong gabi ng aksidente na pinalinaw at nilakasan ang audio ng mga kasamahan ko sa militar. Nakita ng buong bulwagan ang madulas na kalsada ng Tagaytay at higit sa lahat, narinig nila ng buong-buo ang pag-uusap. "Mommy," ang boses ni Dario sa recording ay umalingaw-ngaw sa buong Manila Hotel. Maluwag na ang linya ng preno. Kapag bumaba siya sa kabundukan ng Tagaytay at yumapak sa preno tulo, yang mapapatid ang fluid. Mawawalan siya ng kontrol. "Mabuti!" tugon ang boses ni Doña Celestina, puno ng kalupitan at pagyayabang sa audio. "Kapag nangyari ang aksidente, kunin mo agad ang mga papeles sa kotse niya at wag na wag mong subukang tulungan siya." Gumuho ang lahat ng ingay sa bulwagan. Ang mga mamamahig na kanina, inagkukumpulan sa tabi, ay mabilis na itinutok ang kanilang mga kamera kay Doña Celestina at Dario. Ang mga mukha ng mga senador at mga opisyal ng pamahalaan na nakaupo sa mga VIP table ay puno ng matinding pagkabigla at pandidiri. "Itigil ninyo iyan," sumigaw si Doña Celestina habang nanginginig na itinuturo ang control booth sa taas. "Security, patayin ninyo ang screen na yan, na yun din, peke ang recording na yan, ginawa ng babaeng yan gamit ang artificial intelligence para sirain ako." Ngunit hindi huminto ang presentation. Pinalitan ng sumunod na slide ang video recording.
Lumabas sa screen ang digital bank records ng CES Holdings, ang mismong ebidensya ng paglipat ng 2 bilyong piso mula sa Typhoon Relief Fund patungo sa offshore accounts ng mga eskalante. Kasama ang kopya ng resibo sa pagbabayad ng hydraulic valve na ginamit para sirain ang preno ng aking sasakyan. Hindi lang yan. Vika ko sa pamamagitan ng aking mikropono. Ang boses ko ay kalmado, ngunit matalas tulad ng isang punyal na bumabaon sa kanilang mga dibdib. Ang mga pinto ng ballroom ay muling bumukas. Pumasok si Nurse Teresa na inaalalayan ng 2 armadong sundalo kasama si Mang Bayani. Iniharap si Teresa sa mga media. Ako po ang nurse na ginamit ni Doña Celestina para pekein ang medical records ni Colonel Lira. Umiiyak na pahayag ni Teresa habang nakaharap sa mga kamera. Binayaran nila ako ng 500,000 piso para palabasin na may sakit sa isip si Colonel upang hindi paniwalaan ang kanyang investigasyon. Nakita ko kung paano nang hina ang mga tuhod ni Doña Celestina. Ang kanyang makinis na mukha na puno ng botox at pamamaganda ay biglang nagmukhang matanda, natakot at puno ng kaba habang ang lahat ng kamera ay nakatutok sa kanya. Samantala si Dario ay hindi na nakatayo ng tuwid. Bumigay ang kanyang mga tuhod at tuluyan siyang bumagsak sa sahig sa harap ng daan-daang tao. Nang pumasok ang mga pulis mula sa Criminal Investigation and Detection Group na kasama ko sa operasyon at pinalibutan ang stage, mabilis na gumapang si Dario patungo sa akin. Hinawakan niya ang mga binti ko, umiiyak, nanginginig at nawawala ang lahat ng kanyang pagmamataas na pinanghawakan niya habang sinisira niya ang buhay ko. Lira! Lira, pakiusap! Nagmamakaawa niyang sigaw, ang kanyang boses ay basag at puno ng pag-asa. Nakahabagan ko siya. Patawarin mo ako! Natakot lang ako! Kay Mami? Natakot ako mawala ng lugar si pamilya. Gusto ko lang protektahan. Ang kinabukasan nating 2 ang pamilya natin. Hindi ko gustong mamatay ang anak natin. Maniwala ka sa akin? Tumitig ako sa kanya. Ang mga luha ay nangingilid sa aking mga mata. Ngunit hindi ako umiyak para sa kanya. Ang mga luha ko ay para sa 5 buwang sanggol na hindi na nagawang masilayan ang liwanag ng araw dahil sa kasakiman ng lalaking nasa paanan ko. Sa harap ng lahat ng taong nanonood ng mga kamera at ng mga pulis, marahan kong iniatras ang aking paa mula sa kanyang mahigpit na pagkahahawa. Ang aking likod ay nanatiling tuwid at ang aking mga mata ay puno ng purong dignidad bilang isang ina at isang tagapagtanggol ng batas. Ang pamilya na sinasabi mong pinrotektahan mo? Ang boses ko ay tahimik, ngunit dumagundong sa buong bulwagan. Ay ang pamilya na pumatay sa anak natin. Tinalikuran ko siya. Wala na kailangang sabihin pa. Arestuhin sila, utos ko sa mga operatiba ng CIDG. Mabilis na pinusasa ng mga pulis ang umiiyak na si Dario sa sahig. Samantala nang lapitan nila si Doña Celestina sa stage, bigla itong napahawak sa kanyang dibdib. Namutla ang kanyang muka at tuluyan siyang bumagsak sa kanyang podium bago pa man maisuot sa kanya ang malamig na posas ng batas. Habang inilalabas sina Dario at ang walang malay na si Doña Celestina palabas ng Grand Ballroom patungo sa police car at ambulan, siya dahan-dahan kong hinawakan ang aking dibdib sa tapat ng aking puso kung saan nakasabit ang gintong singsing ni Mang Bayani. Ipinikit ko ang aking mga mata. Ang mabigat na ulan sa Tagaytay ay tuluyan ng tumigil at ang araw ay muling sumisikat sa aking kaluluwa. 1 taon ang mabilis na lumipas mula nung gabi ng paghuhukom sa Grand Ballroom ng Manila Hotel. Sa loob ng Sandigan Bayan, ang huling hatol ay mabilis na ipinatao. Si Doña Celestina Escalante at ang kanyang anak na si Dario ay nahatulang guilty sa mga kasong plunder, attempted murder at falsification of public documents. Ang kaparusahan reclusion perpetua, mahabang buhay na pagkabilanggo ng walang posibilidad ng parole. Ang lahat ng kanilang mga ari-arian at offshore bank accounts sa ilalim ng CES Holdings ay inilagay sa kustodiya ng pamahalaan. Ang 2 bilyong peso na kinorap nila mula sa relief fund ay tuluyan ng naibalik sa mga tunay na may-ari ang mga biktima ng bagyo sa Cavite, Rizal at iba pang probinsya. Si Dario na dating kinatatakutan at makapangyarihang negosyante sa Maynila
ay kasalukuyang nakakulong sa maximum security compound sa Bilibid. Linggo-linggo ay nagsusulat siya ng mga liham ng pagmamakaawa sa akin mula sa loob ng selda, ngunit ni isa rito ay hindi ko binuksan. Si Doña Celestina naman, na dating hindi pwedeng tapakan ang kanyang mga sapatos, ay nagugugol ng kanyang natitirang mga araw sa ospital ng bilangguan na iwan ng lahat ng kanyang mga kaibigan sa mataas na lipunan. Nakatayo ako ngayon sa harap ng isang bagong tayong 2 palapag na gusali sa lalawigan ng Cavite. Ang hangin ay sariwa at ang paligid ay puno ng mga halamang may makukulay na bulaklak. Sa ibabaw ng pangunahing pinto ng gusali, nakatatak ang mga gintong titik, Liwanag Center, a sanctuary for women and children. Ito ang pasilidad na itinayo ko, gamit ang tulong ng pamahalaan at ng aking mga kasamahan sa militar. Dito ang mga kababaihan na naging biktima ng domestic abuse. Kataksilan at kawalan ng katarungan ay nakakahanap ng libreng legal assistance, medical care, at pagkakataong makapagsimula muli ng kanilang buhay. Isang puting van ang dahan-dahang huminto sa tapat ng gate. Bumaba si Mang Bayani, nakasuot ng maayos na damit at may malawak na ngiti sa kanyang muka. Siya na ngayon ang nakatalagang head of logistics para sa transportasyon ng mga pagkain at tulong sa buong pasilidad. Magandang umaga, Colonel Lira. Masayang bati ni Mang Bayani habang ibinababa ang mga kahon ng mga gamot at pagkain. Nakarating na po ang panibagong supply para sa mga bagong inang nakatira sa pasilidad. Maraming salamat, Mang Bayani. Sagot ko habang nakangiti sa kanya. Tumingin si Mang Bayani sa gintong pangalan ng center. Matutuwa ang anak mo kapag nakita niya ang lugar na ito, Ma'am Lira. Ang pangalan niya ay nagbibigay na ngayon ng pag-asa sa napakaraming tao. Numiti ako ng mahina at tumango. Bago magtakip silim nagmaneho ako. Patungo sa kabundukan ng Tagaytay, huminto ako sa mismong gilid ng kalsada kung saan nawala ng preno ang aking sasakyan 1 taon na ang nakalilipas. Ang dating sirang harang sa gilid ng bangin ay maayos na ngayon. Ang lugar na dating balot ng kadiliman, ulan at tugo ay napalitan ng magandang tanawin ng bulkang Taal sa ilalim ng kulayoran yung langit. Lumabas ako ng sasakyan at lumapit sa gilid ng bangin. Kinuha ko ang aking kwintas sa ilalim ng aking damit. Inilabas ko ang gintong wedding ring na nakasabit doon, ang rings na iniwan ko sa loob ng nawasak kong sasakyan bilang patunay ng kataksilan ni Dario. Huminga ako ng malalim. Ang sakit at bighati sa aking dibdib na dating parang mabigat na bato ay tuluyan ang napalitan ng kapayapaan. Dahan-dahan kong inalis ang wedding ring sa kwintas. Hindi ko ito itinapon sa bangin ng may galit. Sa halip inilagay ko ito sa loob ng isang maliit na velvet box, kasama ang aking huling ulat sa kaso ng mga eskalante. Ang kabanatang iyon ng aking buhay ay rasip na at natapos na ng may buong katarungan. Tumingin ako sa langit ng Tagaytay, habang ang huling sikat ng araw ay dahan-dahang nawawala. Liwanag, aking anak, bulong ko habang nakahawak sa aking dibdib. Hindi man kita naihawak sa aking mga bisig, ang buhay mo ay hindi naging balewala. Ang pangalan mo ngayon ay naging ilaw sa kadiliman para sa libu-libong inang tulad ko. Pahinga ka na, aking anak. Ang laban natin ay nagtagumpay na. Inayos ko ang aking pormal na damit at humarap ako sa kalsada. Ang aking lakad ay tuwid, ang aking muka ay puno ng dignidad at ang aking puso ay laya na sa anumang hapis ng nakaraan. Ako si Colonel Lira Montemayor. Naging biktima ako ng kataksilan at ng kasakiman ng pamilya ng asawa ko. Ngunit hindi ako natpadala sa dilim, at mula sa mga abo ng aking pagdadalam, at ibinuo ko ang isang liwanag na hindi kailanman kayang patayin ng sinuman. Habang nakatayo si Lira sa ibabaw ng kabundukan ng Tagaytay at pinagmamasdan ang muling pagsikat ng araw, naramdaman ko ang isang malalim na katahimikan at kapayapaan sa aking puso. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong tapat na pagsama sa akin sa bawat hakbang ng napakasakit ngunit makabuluhang paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang kwento ni Lira, paulit-ulit na nababasag ang aking puso sa tuwing naalala ko ang gabi sa gitna ng bagyo sa Tagaytay. Ang sandali kung kailan iniwan siya ng sarili niyang asawa habang nag-aagaw buhay at nawala ng anak.
Napakasakit isipin na may mga pagkakataon sa buhay na ang mga taong pinagkatiwalaan natin ng ating pag-ibig at kinabukasan ang siya palang magiging dahilan ng ating pinakamatinding pagdurusa. Subalit sa gitna ng matinding dilim, ipinaalala sa atin ni Lyra na ang ating pagkatao ay katulad ng isang gintong singsing na dumaan sa matinding apoy. Maari tayong subukang sirain ang kataksilan ng iba, maari nilang subukang putulin ang ating mga preno sa gitna ng matarik at madulas na kalsada ng buhay. Ngunit kailanman ay hindi nila mananakaw ang ating panloob na dangal at pananalig. Ang tunay na tagumpay ay hindi nagmumula sa paghihiganti ng may puot, kundi sa pagtatayo ng liwanag mula sa mga abo ng ating pagdadalamhati upang maging silungan at gabay ng iba. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Lyra nung lumuhod sa kanyang paanan ang nagtaksil niyang asawa na si Dario, magagawa niyo? Kaya siyang patawarin o pipiliin niyo rin ang manindigan para sa katarungan ng inyong anak? Saang panig po kayo ng mundo, nakikinig na yon habang kasama ko sa kwentong ito pakiusap, ay ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin at sariling karanasan sa ating comment section sa ibaba. Huwag niyo rin pong kakalimutang pindutin ang like at i-share ang kwentong ito upang makarating sa iba pang mga kababaihang nangangailangan ng pag-asa at lakas ng loob. Nawa ay manatili ang liwanag, katarungan at kapayapaan sa inyong mga puso at tahanan. Pamagat ng kwento ang liwanag sa gitna ng bagyo at kataksilan ang kwentong ito ay isinulat hao sa mga piraso ng totoong buhay sa labas pala, an para sa lahat ng mga dumaan at kasalukuyang dumadaan sa kaparehong pagsubok. Paalala ang lahat ng mga tauhan at pangyayari sa kwentong ito ay muling isinulat bilang katangbuhay lamang at walang layuning mamintas o manginsulto ng sinuman. Ang kwento ay nilikha para sa layunin ng paglilibang at pagpahatid ng positibong mensahe.